Alright, so good morning po again sa inyo lahat. So, ngayon po ay pangalawang linggo ng ating pong pagtalakay po sa ating pong aralin, Jesus is Greater. Si Jesus ay dakila. Ayan. Ang pinag-aaralan po natin ay sa aklat po ng Hebrews. Ano po itong aklat ng Hebrews? Isa sa pinaka mahirap aralin at mahirap i-preach. Okay? So, kaya ang pakiusap natin ay makinig tayo at alamin ang mga tinuturo ng Bible about the Lord Jesus Christ. At meron tayong Bible Group Dynamics or mga small group na pwede kayong magtanong kung meron kayong hindi na iintindihan. Alright? So, ang ating pong series na ito ay tatagal po ng 22 Sundays. Tagal ano ho. So, huwag kayong maboboring. In fact, ito ay isang napakagandang learning at spiritual growth na dapat natin taglayin, mga kapatid. Okay? So, ito po ay hanggang November, kaya 22 Sundays. So, meron pa tayong 20 Sundays para ito ay ating marinig. Ime po ba? Excited po ba kayo? Okay, so, medyo hirap lang huminga kasi hindi maganda yung aking pakiramdam. But ganun pa man, ay sa biyaya ng Diyos ay ating po itong dadalhin sa inyo sa abot ng ating makakaya. Now, ang team po ng Hebrews is Jesus is supreme and what He offers is sufficient. Sabay-sabay nga natin basahin. So, if you could remember yung preaching ni Pastor Job last Sunday, the supremacy of Christ. So, dito nakapaloob ang ating pag-aaral. So, every Sunday, maaaring ito ay mabanggit ng ating mga preachers para makita natin ang buong context o buong Bible idea o yung book idea ng Hebrew ay yung kahigitan ni Jesus. Na dahil siya higit, mas mahigit sa anghel, sa propeta, kahit anuman ang kanyang i-offer ay sapat na. Amen po? So yun po yung yung big idea o yung tinatawag na theme ng Hebrews. Ayan. Okay. So sa umagang ito ay pagpapatuloy po natin ang chapter 2 ng ating book series. Last Sunday po, Pastor Job discussed yung chapter 1 at nakita natin yung katotohanan about Jesus Christ, yung tinatawag na sufficiency at yung kanyang katotohanan tungkol sa pagiging isang dakilang Panginoon natin. So open your Bible sa Hebrews chapter 2 verse 1 to 10. So babasahin ko po sa Tagalog, Magandang Balita Biblia, at kung kayo po may English Bible sa inyong mga cellphone, so inyo pong subaybayan. Pwede ba tayong tumayo sandali bilang paggalang sa salita ng Diyos? And let's pray. Hebrews chapter 2 verse 1 to 10. Kaya nga dapat lalo natin panghawakan mabuti ang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel na napatunayan totoo. Ang sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Kaya hindi naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito, tama nakarinig sa Kanya, nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamagitan ng mga kahangahang tandaan at iba't ibang mga himala at sa pamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa Kaniyang sariling kalooban. Hindi sa mga anghel, ipinamahala ng Diyos ang daigdig na Kanyang lilikhain. Ang daigdig na aming tinutukoy. Sa halip, ganito ang sinabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan, ano nga ba ang tao upang iyong pahalagahan o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahon siya ay gumawa ng mas mababa kaysa mga anghel, pinuspos mo siya ng dangal at ng maluwalhati, ginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha at pinasakop mo na sa kanyang kapangyarihan ng lahat ng bagay. Nang pinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di napailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita nagpapailalim o napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam natin si Jesus, kahit na siya sa kaunting panahon, ginawa niyang mas mababa kaysa mga anghel at binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Verse 10, sa pamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon
ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian, ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa. Let's pray again. Lord, thank you po sa pagkakataon, sa pribilehiyo na kami ay makasamba sa iyo kasama ng iyong iglesia. Salamat, Panginoon, dahil kanina pa lamang sa aming sama-samang pagsamba sa iyo, ipinaranas mo na sa amin ang iyong banal na Espiritu, ang iyong pong literal na pagyakap sa amin sa pagitan ng iyong presensya, O Diyos. Salamat po, patuloy mo kaming samahan, yakapin at bigyan ng karunungan sa pag-aaral po namin from the book of Hebrews, Lord. Kayo po ang magsalita para sa akin, Panginoon. Ang mga mensaheng ito ay nawa ikaw po ang magturo sa puso ng bawat isa, Panginoon, at lalabas kami at uwi kami taglay ang pangakong ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang dakilang tagapagligtas namin, Lord. We thank you, we honor you, we praise you in Jesus' name. Amen. Okay, makakapo na po tayo lahat. Praise God. Pwede ba natin palakpakan muli ang Panginoon? Yan. Okay, so ang Hebrews po ay it's a writings po yan, sulat po yan sa mga Hebrew Christians. Okay, sa mga Jews. No, they are Christian Jews. At nung sinulat po ito ay they were going through yung difficult times, yung napakatinding persecution sa kanilang buhay. No. At isa pa doon ay tila sila ay bibigay sa kanilang pananampalataya. Ayun. So they were getting discouraged to following Christ. Susunod pa ba ako o hindi? Dahil ano ba talaga ang supreme? Ano ba talaga ang higit? So yan yung mga bagay na nagiging tukso ng mga Kristiyano back in the ancient days. Ano ho? So, kung sila ibabalik sa Judaism or sila mananatili sa turo ng mga apostol. So, the book of Hebrews is actually a warning, paalala. No ho? Para warningan, i-remind yung mga Kristiyano na hindi na bumalik dapat doon sa kanilang maling pananampalataya. At ang daming mga add-ons. You remember po nung nag-aaral tayo about Galatians, no ho, yung ating Gospels, ano ho? So wala nang dagdag dapat doon. Pure gospel ika nga, no ho, si Kristo lamang. So pinapahalagahan ito o binibigyan ng paalala na magpatuloy tayong tumingin kay Kristo, ang mga Kristiyano, magpatuloy lamang na lumakad para kay Kristo at sa kalooban ni Kristo. Kaya nga, Hebrew chapter 12, makita po natin yan. Ano ho? Look to Christ, no ho? The author and the finisher of our faith. So isa po yan sa mga napakagandang mga pangako at napakagandang bilin po para sa atin. Now, the book of Hebrews, it portrays the supremacy of Christ. Again, kung paanong siya ay higit sa lahat, Jesus is better than the Old Testament. Ayan. Okay? So may mga turo kasi ngayon na si Jesus ay sa Old Testament, so siya ay isa lamang propeta at isa lamang simpleng tao. But itong Hebrews, pinapakita nito yung Old Testament covenant and the things of the law, no, ay na-fulfill ng ating Panginoong Jesucristo. Naganap na sa katuparan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, Jesus is greater. So yun po yung pinaka-essence ng araling ito. Kaya nga last week do sa turo ni Pastor Job, no, we saw that Jesus is better than prophets and angels. Amen? Natindihan niyo po ba yan? Alright. So yun yung katotohanan. And Christ is the radiance of God's glory. Siya yung kaniningan ng Diyos. No? At yung exact representation ng Diyos. Si Jesus yun. Sustaining all things and powerful things. Ibig sabihin, talagang higit si Jesus. No, wala nang ibang hihigit sa kanya kundi si Jesus, siya lamang. Kaya nga, ang ganda ng topic ni Pastor Joe, yung sovereignty of Jesus Christ, the sovereign God. Ibig sabihin, lahat sa kanya makapangyayari. And He is equal to the Father. And He is equal to the Spirit, the Holy Spirit. So dapat natin maintindihan niya, mga kapatid. Ano? Now, tutungo tayo dito sa second part about Jesus is greater or better. No? Actually, it is continuation. At mababanggit din po kanina yung about angels, about mga anghel. Okay? Now, isa po sa link o ugnayan between chapter 1 and chapter 2 ay yung direct and indirect
reference sa tatlong office ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kung naintindihan, napakinggan po natin yung sermon last week, is pinatungkol po dito na about Jesus Christ is better than the angel o as a prophet. Sa prophet muna tayo, no? Yung prophet. Okay? So, prophet, si Jesus ang ganap at huling kapahayagan ng Diyos. So, wala ng propeta, ibig sabihin sa ngayon. May Bible na nagsasalita para sa atin. Amen? Kaya kung may lalapit sa inyo, atin tayo may prophet doon, propeta. So, that's a false teachers po yan. So, wala na po. So, si Jesus ang ganap at huling kapahayagan ng Diyos, siya ang nagsasalita noon sa katotohanan para sa katauhan. In fact, sa Hebrew chapter 1 yan. Pangalawa, bilang priest o as a priest, siya yung nag-alay ng sarili. Tingnan niyo po yung shadow of Christ dito sa Old Testament. No? Siya yung nag-alay ng buhay, siya yung pari na mag-aalay para, kasi ang pari nung araw, kapag sila ay maglilinis ng kasalanan, dapat yung pari ang papasok sa tabernacle, sa most holy of most holy. At doon ay bibigyan ng Diyos yung forgiveness. Okay? Now, patatawarin yung mga tao. Kapag hindi pinatawad, mamatay yung priest o yung sacerdote na yon. Okay? At may bell yun. Pag tumunog, ibig sabihin, bumagsak siya, patay, tigok. So si Jesus po, siya yung shadow of this priest, of the priest, no? Sinasabi po sa Hebrew. Kaya nga sabi niya, siya yung higit dito sa mga priest na ito. And finally, he's a king, no? Siya yung nakaupo ngayon sa trono, kaya nga siya yung nag-ascend o umakyat sa langit po, ay nakaupo siya sa kanang trono, may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Mga kapatid, di ba? So sabi niya, he sit on the right throne of God. Right-hand throne of God. Pinaliwanag din ni Pastor Job yan, na hindi po yun yung mababa o parang sidekick. So, equal in authority, equal in respect, so equal in power. Amen? So, yun po, hindi maliit si Jesus. So, in other words, pinapakita ni Jesus yung kumpletong katangian niya bilang tagapagligtas at propeta na naghahayag sa pamagitan ng sa kanyang salita o ng mga salita at priest na nagliligtas sa pamagitan ng kanyang sacrifice, sa kanyang sakripisyo. So yun si Jesus. Hindi po yung shadow, yung picture na yan. Ano? At hari na maghahari magpakailanman. At babalik siya. No? Hindi na bilang tagapagligtas, kundi bilang hari natin. Amen po ba? So yun yung inaral po natin sa ating pong end times. No? So, sa buong aklat ng Hebrews, makita natin ang pinagsama ng author, yung tinatawag na doctrinal statement o doctrinal teaching and practical exhortation. Like Sunday, napakinggan po natin again, yung doctrinal teaching and yung practical application o practical exhortation ay makita po natin sa araw na ito. Okay? So, hindi lang niya ipinaliwanag kung sino si Jesus, sabi ng author, kundi ipinakita niya rin kung paano dapat tumugon sa pananampalataya at sa katotohanan ng kanyang inilihad o inihayag. Hindi lang para ipakita na si Jesus is greater than all, but upang panghawakan natin yung pananampalatayang iyon, mga kapatid. At bilang mga mananampalataya na hindi na tayo dapat lumilihis sa anumang mga ibang mga katuruan. Jesus is enough. Amen? Yung kaligtasan niya, yung kanyang biyaya ay sapat na ibinigay po sa atin. Jesus, period. So, yun po ang ibig sabihin po ng kahigitan ng ating Panginoon. So, at matapos po ipakita ng chapter 1 na si Jesus is greater than the angels. No, and prophets, agad niyang shinif ngayon sa chapter 2 ngayon about this, yung pinakadakilang kaligtasan. Yan. Yung kanyang katangian as a Savior. At yan ang makikita po natin. So makikita, ang title po natin pag-usapan, Great Salvation Through Our Great Savior. Pwede mga natin basahin po? Okay po ba kaya? Isa pa po. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Through our great Savior. Tatandaan po natin yan, yung pinaka-title natin o tema po natin sa gabi ito, no? Sa umagang ito. Alright. So, ang dakilang kaligtasan sa pamagitan ng ating pinakadakila tagapagligtas. Amen? So, wala nang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Okay? Now,
tingnan po natin yung pinaka overarching theme o yung pinaka big idea ng ating pag-aaral para magkaroon tayo ng bukod sa title po, no? Sabi dito, Jesus is the greatest Savior who accomplished our great salvation. Believer must respond by holding firmly to His Word, trusting His finished work, and faithfully living as His witnesses. So ito po yung kabuuan ng ating pag-aaral sa umagang ito. No? Actually, dito nakapaloob na. Pwede na nga ito, closing prayer na lang ako. Pero dahil binigyan akong time, meron pa akong 44 minutes. So, dadayain niya, Brad. So, ating ibibigay yung mga katotohanan about our lesson for today. Ayan, parang teacher. Okay? So, if Jesus is greater Savior, is our greater Savior, mga kapatid. Now, kung si Jesus yung pinaka-greater Savior natin, now, paano tayo makakatugon sa Kanya bilang ating dakilang tagapagligtas? Itanong niyo ba yun? Di ba? Maraming mga tao ngayon ang naguguluhan sa kanila pong posisyon o sa kanilang buhay about sa kanilang pananampalataya. No? Maraming mga obstacles or mga discouragement. No? Katulad ng Hebrews, na maraming pumapasok na katuruan na talaga bang si Kristo ay greater than this rituals and mga kailangan gawin. So, yung mga discouragement na yon, naranasan din natin ngayon, mga kapatid. No. Meron ba kayo kilala na dati kasama natin, nasa ibang faith na, sa ibang pananampalataya o maling pananampalataya? Ako, meron po akong kilala. At nangyari po yun, kaya ito yung ating pag-aaral, ang objective po natin, ang purpose po ng ating pag-aaral is para maging malalim po tayo sa pagkilala sa ating Panginoon. Na kahit na dumating yung problema o pagsubok at tinetest tayo, nakakapit pa rin tayo sa pananampalataya kay Kristo. Amen po? Tama po? No. So, hindi sa mga bagay na binibigay ng mga magagandang mga promises ng mga ibang mga katuruan o ibang simbahan. But, titingnan natin yung katotohanan about Jesus Christ na siya ay supreme. Minsan lang, problema, yung ating sarili. Yan ang problema po niyan. Okay? Nalimutan nating mag-worship sa Panginoon, sumamba. Yung pagbabasa ng Bible. Isa yan sa mga nagdadrive o nagbibigay ng kahinaan sa buhay ng isang mananampalataya. Mga fellowship, di ba? Hindi ka na dumadalo. Ang dami mo na napapansin sa church. Bakit tong si ganito? Ba't ganun yung pastor doon? Ay ganito. Laging gwapo yung mga pastor, mga gwapo. So ayoko na doon. So mga ganon. Para bang nagbibigay ngayon ng mga discouragement sa iyo na huminto. Bakit? Kasi nakatingin tayo sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng discouragement. Ang sabi ni Jesus, focus to Jesus, the author and the finisher of our faith. Tama po? Tumingin tayo kay Jesus na siyang pinagbumulan ng ating pananampalataya at siya nagpapasakdal dito. Amen po? Kaya praise God, dahil may nagpapatuloy, kasi alam ko, nakatingin tayo kay Jesus. Kung titingnan natin yung asawa natin na mainitin ulo o parang magagalitin, babagsak talaga tayo no? Pero nakatingin tayo kay Jesus, nagpapatuloy tayo. Nakatingin tayo sa late ng sahod, ba't ito lang? Pero nakatingin tayo sa biyaya ng Diyos na kaya niya i-supply, hindi magpapatuloy tayo. Amen po? So that's our status, mga kapatid. Hindi sa mga bagay na magsisira sa ating, tawag dito, yung focus, ika nga, sa ating mga buhay. Kaya ang encouragement ng Hebrews na si Jesus ay greater Savior na na-accomplish niya, siya yung katuparan ng kaligtasan. Wala nang iba, mga kapatid. Kung agam-agam ka sa kaligtasan na meron ka, I tell you, mga kapatid, no, si Jesus, pinanghawakan ka. Ang Panginoon, pinanghawakan ka. He's promised that He will keep us, no, hahawakan ka niya. Pag sinabi ni Jesus, hahawakan ko kayo, hindi ko imaagaw sa akin inuman. Totoo yun. Amen? Tama po? Yung mga kaibigan natin, pag nag-promise, ano lang yan, drawing. Di ba? Yung mga ganun niya. Pero si Jesus, totoo. Totoo yung kanyang mga sinasabi at kanyang mga salita. Now, if Jesus is a greater Savior, so how should we respond to Him? Ano ang inaasahan sa atin ng Diyos? Okay? Ano ang inaasahan ng Panginoong Jesus bilang mga mananampalataya? Sa atin po, sa ating pamilya, sa ating pong iglesia, sa community na kinabibilangan mo, at maging sa trabaho na meron ka. Ano inaasahan ng Panginoon?
sa atin. At yun yung pag-uusapan natin. Okay, number 1, because Jesus is the greatest Savior, don't drift from His Word. Don't drift from His Word. No, sa Tagalog niya, huwag ka magpapaanod sa maling katuruan o sa maling mga pinapangako ng salita. Huwag kang lalayo sa kanyang mga salita, sa katotohanan. So ito po yung napakahalaga. Sabi ng verse 1, kaya nga dapat lalo nating panghawakan mabuti ang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Now, notice here mga kapatid yung salitang kaya nga. Therefore, sa English, therefore, sabi doon, we must pay much closer attention. So, pag sinabing therefore, meron pong sinabi siya prior dito sa text na ito. At ito po yung preach si Pastor Job. No. Kaya nga, panghawakan natin ang mga pangako niya o mabuting narinig natin upang hindi tayo maligaw. Okay? Kung naintindihan natin yung preaching ni Pastor Job, so yun ang sinasabi sa atin, panghawakan natin yung katotohanan yon, yung principle na yon. Actually, my preaching is about the application. No, kung may principle, ito yung application. Panghawakan natin. Okay? So, ibig sabihin, ay, ito pa yung binabanggit niya. In general sense, yung chapter 1 po, ay sinabi po dito, kung babalikan po natin yung deity ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang katangian, yung kanyang kalalagayan, and chapter 2, yung kanyang humanity at yung kanyang deklarasyon bilang tao, bilang fully God and fully man. So, dapat laging tandaan natin na hindi lamang superior si Christ sa ating buhay. Yeah, sabihin natin, Lord, ikaw ang supreme sa aking buhay, ikaw ang higit sa aking buhay. Dapat lagi natin tandaan ang kanyang nature, yung kanyang katangian at ang kanyang ginawa sa atin at ang kanyang ginagawa. Okay? So, hindi lang basta kilala natin si Jesus, kilala din natin siya, sino ba si Jesus? Amen? Okay, kung tatanungin kayo, sino ba si Jesus? Diba? So, basically, ang sasagot natin, siya yung aking Savior, siya yung aking Panginoon. Diba? So, maraming pagtatalo about the deity of Jesus Christ. Lalo na yung mga maling katuruan, mga kapatid. Now, titingnan po natin about, doon sa sinasabi ng Bible, na dapat natin tandaan yung kalagayan o yung katangian ng ating Panginoong Jesus, at ito yung dapat nating maintindihan sa ating araling ito. And why we emphasize the supremacy of Christ? Why Christ is greater than all? Bakit ba siya higit sa lahat? No? Because He is fully man and fully God. So yun nga ang sinasabi ko, no? Yung kanyang katangian bilang isang totoong tao at totoong Diyos. Liwanag po? So yun yung pananampalataya natin. Kaya nga, mahalaga na ating pinag-aaralan. Noong bumaba ang ating Panginoong Jesus, noong sabi ng Diyos na kaya ibinigay niya ang kasiyang kaisa-isang anak, si Jesus. So siya po ay bumaba, nagpakababa, at namuhay sa piling natin. Naging tao siya. Okay? So hindi nawala yung pagka-Diyos niya. Maliwanag po? Noong siya ay naging bata, siya ay Diyos at tao. Lumaki, Diyos, tao, nag-minister, Diyos at tao, napako sa krus, He is Diyos at tao pa rin, namatay, Diyos at tao, nabuhay, Diyos at tao, at bumalik sa langit at naupo sa kanang trono ng Diyos bilang Diyos at tao. Now, babalik siya para husgahan tayo bilang Diyos at tao. Isipin niyo po yun. Hindi tayo, kung Diyos ang mag-judge sa tao, patay na tayo lahat. Pero dahil si Jesus ay bumaba, namuhay, nakapiling natin, naramdaman niya yung mga dinadaing natin, yung mga emotion natin, yung feelings natin. And that's Jesus Christ na makita natin yung kanyang kahigitan. So, ang tawag po doon ay hypostatic union. Sa term po ng theology, hypostatic union. So, from God, o yung kanyang kalagayan bilang Diyos, nagkatawan tao, so magkasama po yon. Hindi siya 50%, hindi siya 50% na tao, 50% na Diyos. Maliwanag po? Amen? So sa talatang ito ay niremind sa atin yung tungkol sa kadakilaan at kataasan ni Kristo. Dahil dito, nararapat lamang na makinig tayo sa Kanya. Kaya nga sabi diyan, kaya nga dapat natin panghawakan mabuti ang narinig po natin. So, makinig tayo na mabuti sa Kanyang sinasabi mula sa Kanyang mga salita. Kaya nga ito yung sinasabi natin,
makinig kayo. Makinig tayo lalo na sa araling ito. Medyo talagang, kumbaga sa pagkain ito ay masabi nating mga steak, mga karne. Ano ho? Okay? So, wag po kayong masusuya o wag kayong magsasawa. So, ito yung katotohanan na sinabi ng Biblia. So, kung mataas ang katayuan ng isang tao, mas malaki yung kanyang otoridad at mas manarapat na pakinggan. Yan. No? So, lalo na higit na dapat pakinggan natin ang ating Panginoong Hesus. Because He has a full authority, ang anak ng Diyos na higit sa lahat. Amen? Ngunit kapag pinili nating huwag pansinin yung kanyang mga salita, in-ignore po natin yung kanyang mga warnings, no? Ay meron itong mabigat na konsekwensya. Kaya nga, kapag pinili nating huwag pansinin ang kanyang salita, may mabigat itong hindi magandang dulot sa atin at maaari itong humantong sa espiritual na paglayo sa Diyos. And that's what's happened sa mga kilala natin dahil sila ay lumayo. Dumating lang ang problema, pagsubok, akala nila hindi na sila mahal ng Diyos. Dumating lang ang isang persecution, ay Christian ka pala. Tinatago mo for 15 years. So nung nalaman, ayaw mo na mag-church. So, yung mga bagay na yung mga kapatid, ang pinapakita sa atin, ang katotohanan na tayo bilang mga mananampalataya. So we have this Jesus na nagbibigay sa atin ng assurance na kailangan pakinggan lagi natin yung salita ng Diyos dahil siya ang anak ng Diyos na higit sa lahat. Amen? So tingnan natin, ano ba yung utos? Ano ba yung command? So, basically po, ang Hebrews po, meron siyang 5 warnings. So madadaanan po natin yung 5 na paalala o parang, ano ba sa Tagalog warning? Babala, asawa ni Babala, ayan. So babala, warning po. Itong babala ay napakahalaga po bilang mga mananampalataya sa atin. Ano? At itong warnings na to o exhortation, ay ito yung number 1. Ito yung una na babala. Kaya nga malinaw na sinasabi ng verse 1, dahil si Jesus o si Kristo ang dakilang tagapagligtas ng Diyos, ito yung babala, makinig tayong maigi sa Kanya, sa Kanyang mga salita. At huwag tayong maanod, huwag tayong magpadala sa mga maling turo at maging malayo sa katotohanan. Amen po? So ito yung paalala, hindi lang kami mga pastor, elders, o church na binibigyan ng warning ang mga kapatiran natin. 'Di ba? About doon sa mga katuruan lalo ngayon, ang dami, no? Mag-click ka lang o magta-type ka lang sa Facebook o sa YouTube. So there's so much teachings, no? And nagtuturo ng lihismis na sa atin. So we should be careful and we should be aware sa mga ganyan mga kapatid. Right? So malaking usapin yan, kaya lang hindi natin kaya i-compress ngayon. Kaya nga sabi ng verse 1, dahil si Jesus ang dakilang tagapagligtas ng Diyos, makinig tayong mabuti sa kanyang salita at huwag tayong maaanod o palayo sa kanyang salita. Kaya nga sabi dito, kaya nga dapat lagi natin panghawakang mabuti ang ating mga narinig. Naniniwala po ako na tayo ay marunong makinig. Listen. Alam niyo po ba? Sabi ni Baker, ang hearing and listening ay mayroong pagkakaiba. No? Sabi ng Baker commentary, now, to hear mean to merely a perceived notice of sounds. Parang ganito, simpleng pakikinig lamang ng tunog salita. Halimbawa, nakikinig, no, ang isang tao. Napakinggan niya lang. Tama? Narinig niya pero hindi ibig sabihin ay meron tong impact sa kanyang buhay. May epekto sa kanyang puso at maging sa kanyang action. So, just listening. Parang ganito po. Naranasan niyo ba mag-utos sa mga anak? Diba? Anak, magugas ka nga ng pinggan. Dumating na ang maghapon, kinabukasan, nagtutong ang pinggan. So, narinig niya lang. Opo, narinig niya lang. Tapos sasabihin niya pa, siya daw ay Batman. Bat ako. Diba? Umamin. So, yun yung hearing. But, on the other hand, yung listening, ito pagkakaiba. Ang listening means to pay thoughtful attention, full attention sa sinasabi ng isang tao. Tama po?
Nakikinig ka. Diba? So, hindi lang pumapasok sa tenga mo, pero meron kang nagdadrive sa'yo para gawin ang isang bagay. Halimbawa, sinabi ng doktor, okay, dahil mataas ang sugar mo, may nagkwento sa akin, mataas ang sugar, bawasan mo ang matatamis. Siyempre, ikaw, listener ka. Gagawin mo. Kasi delikado. Pag sinabi mong, may gamot naman, aray ko. May gamot naman. So, parang binabaliwala mo, you're just a listener. Just a hearing lang. Pero, sinasaway mo sinasabi ng doktor. So, ang listening po is merong tinatawag na positive results. No? At ito yung sinasabi, na hindi lang pumapasok sa tengang salita, umaabot ito sa puso at nagbubunga ng maayos at magandang response. And that's why, verse 1, kaya nga dapat lagi natin panghawakan mabuti ang ating narinig. No? Okay? Yung narinig po natin. Kaya nga ito'y warning at paalala at ang dating buhay natin ay noong dating buhay na hindi mo pa kilala si Jesus. At ngayon, andito ka ngayon sa piling at sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. In other words, yung kaligtasan na meron tayo. So, panghawakan natin yon at huwag na tayong makinig at maanod sa mga bagay na tinuturo ng maling katuruan. So, hindi lamang to simpleng utos na makarinig, kundi isang panawagan na makinig ng may pananampalataya at sumunod ng buong puso. Katulad po ng ating unang narinig, ang gospel. Kung paano tayong tumugon. Tama? Ang mabuting balita. Kasi ang sabi ng Romans na, so faith comes from the hearing and the hearing by the word of Christ. Kung wala nangaral sa iyo, wala nag-share sa iyo, baka ngayon ay wala ka pa sa Panginoon. And praise God for the salvation, for the gospel, no, na narinig mo, narinig natin, nagkaroon tayo ng kaligtasan kay Jesus. Amen po? So yung hearing and listening, yung listening po ay napakahalaga. Okay? So, hindi lang command, ito yung consequence naman po. No? Yung consequences, yung consequence. Sabi niyan, lest we drift away from it upang hindi kayo maligaw. Okay? Kapag sobrang confident ka, dahil alam mo na lahat, pero hindi ka nagpapaturo sa Panginoon, now, ito yung start po, na para ba ang runong-runong mo na. Okay? Alam po ba kami mga elders, hindi naman kami talagang, o mga preachers na absolute yung aming preaching. So, nagkakaroon kami ng hasaan. Tama ba? Tama doon, Pastor Job? Yung mentoring, ayan, i-discuss namin. Kasi, merong alam si Pastor Job na hindi ko alam. May alam ako na gusto ko i-share sa kanila. Ganun si Elder Hill. So, in other words, ang salita ng Panginoon ay iba-iba ang dealing niya sa bawat isa, mga kapatid. Pero, dapat natin makita yung katotohanan na dapat panghawakan itong katuruan ito sapagkat upang hindi tayo maligaw. It's actually the concept of backsliding. Bakit marami nagbabackslide? Kasi nga, may nagturo, dito, walang giving. Dito, sa amin, walang offering. So, dito na ako. So, yung mga bulok na mga ideya na yon, no? Ay nagkakaroon ngayon ng pagkakataon para ang kaaway ay maging pumasok doon sa lamat na yon, mga kapatid. So kaya nga ganoon yung matinding warning na sulat na ito, parang sinasabi na sa atin na ito yung narinig nating katotohanan and kung ano yung kalagayan natin ngayon, ito yung ating panghawakan. Sapagkat si Jesus ay dakila sa lahat. Kasi kung pakinggan natin at ipapractice yung mga old practices patulad ng mga Hudyo sa mga Hebrews na yan. So they were parang nadi-discourage. Ano ba? Dito ba tayo? Pupunta pa ba tayo dito? 'Di ba? Christian na tayo, pero may mga practices pa na dapat sundin na related sa kaligtasan. So doon sila nagkakaroon ng mga tinatawag na mga confusion or discouragement. So sa atin bilang mga kapatid, bilang mga mananampalataya. So binigay sa atin yung katotohanan. And that's why nauna po natin yung no other gospel. Ito yung katotohanan na meron tayo. That Jesus
is superior and supreme. So what we offer is sufficient. Amen? Yung kaligtasan na sabi ni Jesus na ang manampalataya sa akin, who believe in Jesus Christ and you will be saved. Wala nang ibang ritual, wala nang ibang mga bagay na gagawin ka para maligtas. Just believe to Jesus Christ. Amen po? Kaya nga kung bago ka sa pandinig na ito, at nakita mo na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos, mari ito yung time na ma-realize mo na kailangan mo ang Panginoon. Hindi dahil sa ating mga gawa, sa sariling pagsisikap, para tayo maliligtas. Dahil si Jesus ay greater. Siya ay higit sa lahat. No? Sapat yung kanyang biyaya. Sapat ang kanyang pagpapala sa atin. So we must not neglect the great salvation. Kaya nga sabi diyan, ang mensaheng ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel, no, ay napatunayan totoo at sino mang lumabag ay hindi sumunod dito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Okay. Now, sa mga Hudyo, ang angels po ay malaking paniniwala sa transition ng Old Covenant. Okay? So, yung tinatawag na Septuagint o yung LXX. Medyo technical lang, ano ho? So, ang basa po nila doon, angels. Okay? Kaya ginamit yung angels dito, ano ho? Pero sa ibang translation, as authority, power, so ganyan ang mga binabanggit. So, mas kilala nila, in other words, ang salitang anghel. Now, ang anghel po ay, alam natin na totoo naman ang anghel. Tama po? Naniniwala tayo sa anghel, tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha lang yan, pero hindi yan anghel. Ang anghel po totoo, they were a spiritual, created spiritual being. No? Sila ay nilikha din ng Diyos. Pero hindi dapat i-worship. Tama? Sila ay nagsuserve, sila ay naglilingkod una sa Panginoon, sa kanyang humanity, sa kanyang ministry, sa kanyang crucifixions. Naalala niyo, lumalabas ang mga anghel sa panahon ni Jesus nung siya bumangon o siya nag-resurrect. Kinausap niya yung mga disciple, kinausap niya yung mga babae. So, yun ang trabaho ng angels. No? So, yun ang angels. Okay? So, sa atin, tayo naniniwala naman na mayroong mga anghel. Pero, ito ay katotohanan na we should focus not to angels, but focus to Jesus. No? At ito yung katotohanan na meron tayo, mga kapatid. So, sabi diyan, ngayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin mapalagahan ang napakadakilang kaligtasan nito? So, meron siyang negative words dito, no? Gayon din naman, paano na makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan kaligtasan ito? So, yung such a great salvation na meron po tayo, kung tinanggihan ng sino man sa atin na manampalataya kay Jesus, tanggapin siya bilang makaligtasan o bilang tagapagligtas. So, ito yung parusa na binibigay po sa atin. So, ang hindi nakakilala sa Panginoon, hindi nakakilala sa Diyos, at tumanggap sa ating Panginoon na nanampalataya kay Jesus, ay mapaparusahan. Amen po? So, ito yung katotohanan na meron po tayo. No? So, we must neglect that such a great salvation. Tinanggap natin ito, provided with the love of God. In John 3:16, dahil mismo si Christ ang nag-declare ng kaligtasan na meron po tayo. Amen? Andiyan pa kayo? So, kaya nga sabi, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Diba? An Acts 16:31, sumampalataya kay Jesus, believe in Jesus Christ, you will be saved. So in other words, namatay siya sa krus, mga kapatid, no, para sa kaligtasan natin. Tama po? Amen? So, ito yung katotohanan ng sinasabi po last Sunday. So don't drift away from the word, from His word. Amen? So, because Christ's message is superior, ito ang encouragement sa atin, kailangan natin maging maingat at magbigay ng atensyon palagi sa salita ng Diyos. Amen? Pinatunayan din ito ng Diyos, no, kung di pa tayo konbinsido, ito, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamagitan ng kahangahangang tanda at mga himala. So, yung miracles and wonders, na pinakita ng Diyos noong simula. Okay? So, pinakita niya yung katotohanan yan, natalayan sa Bible, yung sa salita ng Diyos. So, andun po yan. No? And remember, this salvation ay work of the triune God. Sabi diyan, iba't ibang himala at sa pamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo. Imagine niyo po mga kapatid.
ang salvation po natin, kaligtasan, ay trabaho ng ating triune God, ng triune God. God the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay? The Lord, God planned the salvation, kaya binigay niya ang siyang kaisa-isang anak, si Jesus. And Jesus Christ executed it. No, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At sabi ni Jesus, aalis ako at ang magiging selyo kasama ninyo ay banal na Espiritu. So, yung trabaho nila sa atin is enough na yon. Wala nang iba, mga kapatid. So, pinatunayan ito ng Diyos sa pamagitan ng kahangahan tanda. Pansinin niyo po, the day of Pentecost, kung paano bumaba yung banal na Espiritu. So, yun yung mga wonders and miracles na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, tinatakan tayo ng kaligtasan na meron tayo. Kaya nga, kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon, meron kang Holy Spirit sa buhay mo ngayon. Amen? Para 3 lang meron. Amen po ba? Ay, palakpakan natin si Lord. Yan. So, yun po, yung mga kapatid, ang katotohanan yan. Okay? So, the good news or the gospel is came directly from the Lord and it was transmitted. No, ibinigay, no, itinransmit sa pamagitan ng mga apostol. Kaya nga yung chapter 1, no, ginamit niya yung mga apostol, ginamit niya ang mga anghel, yung mga different signs and wonders, meaning point to deity of Christ. Hindi para sa kanila. Hindi yung glory, hindi para sa angels, hindi sa mga apostol, hindi sa mga pastor, kundi kay Jesucristo na tanging gumawa at nagpaganap ng ating kaligtasan. So that's the truth of our salvation na meron tayo. Okay? So patuloy pa rin gumagawa ang Diyos sa himala ngayon, mga kapatid. Sa mga taong magsusuko ng buhay sa Kanya, kaya niyang baguhin ang sino man. Amen po? Kaya tayo hindi tatigil ng panalangin sa iba, hindi tayo tumihinto ng prayer sa mga kamag-anak, mahal natin sa buhay na wala pa sa Lord. Kasi someday, no, isang araw, ang Diyos ay kikilos sa kanila para sila ay abutin. Marami tayong mga prayer para sa ating mga mahal sa buhay. Tama po? Alright? So, examine your spiritual life. Examine our spiritual life. Tayo ba ay nagdidrift, no? From Christ o sa Kanyang salita? Baka umaalis na tayo kasi parang lumilis tayo dahil hindi ka madalas mag-aral ng salita ng Diyos. Ba? Read the Bible. Okay? So, sana nakakatuloy yung post namin sa GC about itong mga text na ito. Nagpo-post po tayo para magkaroon ng pre-hand reading po, pre-reading po. No. So, yun po yung inano po natin. So, huwag tayong bumalik sa ating mga makasalanang buhay, sa ating maling paniniwala. Just focus to Jesus, follow Jesus, worship Jesus, at iyon ang susi para tayo ay lumago sa spiritual. Amen? So, hindi nawawala ang kaligtasan, subalit dahil unti-unti nagdi-drift away o parang lumalayo, parang tinatamad ka na, nagpapatangay, wala na yung fellowship, yung worship, tinatamaran mo na. No? So, teka, balik ka uli sa original. Balik ka ulit. Okay? Minsan sinusubok tayo. So, in other words, hindi naman nawawala ang kaligtasan, pero dahil sa mga bagay na yon, parang nangihina tayo. So, ang paalala sa atin, huwag tayong lumayo sa salita ng Diyos. Amen po? So, how prioritize God's Word? Every day, no? Sa halip na yung mga distraction sa mundong ito. Make worship, prayer, and Bible reading a daily habits. So, because Jesus is greater Savior, huwag tayong mapaanod at mapalayo sa Kanyang mga salita. Number 2, because Jesus is the greater Savior, depend on His finished work. Magtiwala lamang sa Kanyang natapos na gawa. Sabi diyan, hindi sa mga anghel pinamahala ng Diyos ang daigdig na Kanyang likhain. Ang daigdig na aming tinutukoy. Now, sabi po dito ng author, no, na mahalaga ito na baka kasi na nagiging supreme yung paniniwala about the angels. Again, tinuro ulit ito sa atin last week, no? Now, after inserting the word, yung exhortation and admonition, yung warning po. Now, ito naman siya. He continues dito sa team na ito na pinopointed out niya o parang binibigyan niya ng halaga. Again,
Okay? Sabi diyan, hindi sa mga anghel ibinigay yung pamamahala. Sila ay mga servant lang din. Sila ay mga spiritual created beings na naglilingkod sa atin. Alam niyo ba ang mga anghel? Sa ngayon, sabi ng Bible sa 2 Peter, na mas mataas sila sa atin. Pero pagdating ng araw, tayo ang huhusga sa mga anghel na yan. Yun po ang sinasabi ng 2 Peter at ng Matthew. Okay? So mahalaga ito mga kapatid, na ang angels are ministering spirit, no? Sent to serve the believers. Okay? So, sa ating kaligtasan. So, hindi naman tayo nagpe-pray para sa anghel. Mga kapatid, baka magkamali kayo, no? So, wala naman silang kakayanan para sundin yung prayer natin. But the Lord sent these angels, ano? Katulad ng kay Jesus, kung paano pinotektahan ng mga anghel sa kanyang ministry, sa kanyang trabaho, sa kanyang kamatayan, and even doon sa kanyang resurrection. Okay? So, yun po yun. So, now, bakit tayo confident na maging depende or yung kaligtasan ay higit na binigay sa atin ng Panginoon? Kasi He became one of us. Amen? Naging bahagi siya sa ating pagkatao. Kaya nga, bumaba si Jesus at naging tao. Isipin niyo po, parusahan tayo ng Diyos dahil hindi natin kayang maabot yung standard ng Diyos. Mamamatay tayong lahat. Pero dahil siya'y nagkatawan tao, He is the way, the truth, and the life. Sa pamagitan niya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Okay, kung di pa kayo kumbisido, sabi diyan sa halip, ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang ganda po nito, no? Ano ba ang tao upang ipahalagaan o anak ng tao upang iyong pahalagahan? Verse 7. Sandaling panahon siya ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel, pinusmus mo siya ng dangal at luwalhati, ginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha. Verse 8, at pinasakop mo sa kanya kapangyarihan lahat ng bagay. Ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao. Walang bagay na di na pailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakita ang nagpapailalim. Nagpapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. So one of the reasons that itong author na ito ng Hebrews ay kinote niya yung Psalms o yung binanggit niya yung 4-6 at kinote niya yung Psalms chapter 8. No, ang ganda po ng Psalms chapter 8, gusto ko lang anuhin. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the star which you might set a place, what is the man that you are mindful of him? Sino nga ba tayo para bigyan halaga ng Diyos, and the Son of Man that you care for him? Diba? Sino ba tayo para bigyan ng halaga ng Panginoon? So yun po yung napakagandang pangako sa atin ng Panginoon. Isipin niyo po yun, ano? Kung Hebrews, nakasanayin yung mga Greek translation na yan, no, yung about angels, maaaring magtaka sila. Bakit mas mababa tayo sa anghel? Pero, pinaliwanag dito na kahit kasalukuyan ay tila mas mababa ang tao sa mga angels, ano ho? Hindi ang anghel ang itinalaga ng Diyos para mamahala sa atin. Ang Diyos pa rin. Liwanag? So, inilatag niya yung supporting verses from chapter 8 ng Psalms. And sabi daw, what is the man that you are mindful of him? Okay? Dito sa Psalms, si David, dinescribe niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Sabi niya, when I consider your heavens, the work of your fingers. Napansin niyo ba, o para bang nasubukan niyo na bang tumingin sa kalangitan at tingnan ang mga bituin, tapos yung mga alignment ng mga planets, no? Tapos basta yung universe. Alam mo, mahilig po ako sa hindi naman ako gano'ng karunong, pero gusto po yung science pagdating po sa Kialak, yung universe, ayan, pinag-aaralan ko po yan. Hindi na pinag-aaralan, bagay binabasa ko po. Diba? So, billions of stars, billions of galaxies meron po tayo sa ating pong kalawakan. At sa mga teknolohiya na naabot po nga ng mga tao ngayon, so nakikita nila ibang mga planeta. Okay?
At nakita nila yung dami, billions, billions, and billions of stars na talagang sasabihin mo, sino ba nga ako para bigyan halaga ng Diyos? Di ba? Sino ba talaga tayo? So, isa yan, nagkaroon kami ng pagkakataong punta sa isang isla. At doon walang ilaw, walang kuryente. Paggising namin madaling araw, kasi pinilit ko pong gumising na madaling araw para tingnan yung heavens, no? At nakita ko po yung galaxies na ika nga, yung saan tayo kasama. Parang ulap siya. Sabi ko, Lord, ang sarap tingnan, no? Sino ba nga ako para bigyan mo na halaga? Sino ka ba para bigyan ng concern ng pagmamahal ng Diyos? Tayo isang makasalanan lamang. Tama? So, ito natin na when David, no, ay inihambing niya yung kalawakan ng langit na ito. Yet, God is mindful of him. Nangangalaga siya sa atin. Hindi sa size o volume, but yung value. Amen? Yung halaga, because for the man has been made in the image of God. Amen po? Ginawa tayo sa imahe ng Panginoon. Ang angels, hindi. Tayo ay ginawa sa image ng ating Panginoon. Ganon pinahalagahan ng Diyos tayo. Higit sa kakalawakan, higit sa mga anghel, higit sa ano paman, dahil tayo ay kawangis ng ating Panginoon. And that's what Christ, no, kung paanong binibigay sa atin yung katotohanan, yung katotohanan ito na tayo ay, sabi dito, maliit, bagamat tayo maliit at limitado, pero pinapansin tayo ng Diyos. Bagamat tayo maliit at limitado, inaalagaan tayo ng Diyos. Amen po ba? Diba? So, sino po naniniwala dito inaalagaan siya ni Lord? Pito lang. Isa pa. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan. Baka tulog yung iba, baka tinatamad na, no? So, konti na lang, mga kapatid. So, dito ay hindi natatapos yung kwento. May dakilang pag-asa, may dakilang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sa muling pagkabuhay natin, ganap at may babalik ang kaluwalhatian ng tao na nasira ng kasalanan. Ang mga mananampalataya ay bibigyan ng glorified body. Imagine that, no? Bibigyan tayo ng maluwalhating katawan na magtatamasa sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Sa panahong yon, sila ay magiging katulad ng mga anghel. Tayo, magiging katulad ng mga anghel. No? Sabi ng Matthew chapter 22, and the resurrection of people will neither marry, not even given marriage, they will be like angels in heaven. Sabi doon sa Tagalog, wala nang pag-aasawa, wala nang kasal. Naintindihan nyo na po. Huwag muna kayo magpapalit, ano? So, walang pag-aasawa, walang kasalang mangaganap, at tayo lahat matutulad sa mga anghel. Amen? Mas mahalin mo ngayon ang asawa mo dahil pagdating sa langit, hindi mo na siya asawa. Tama, Pas? Okay, good. Okay. The date, sama mo ko mamaya. Alright? So, kaya sino ba ako? Sino ba tayo, mga kapatid? Isang napakaliit na tao sa napakalawak na universe, parang isang maliit na tuldok lang tayo. Pero, napakaliit. Kaya, inaalagaan tayo ng Panginoon. Ganun pa man, ang pag-aalaga ng Diyos. No, kaya tama yung sabi ng Psalms 8, what is the man that you are mindful of him? What is the man? Ganda, no? That you are mindful of him and the sons of man that you care for him. Kaya kung sabihin wala kang pakialam sa Diyos o walang pagmamahal ang Diyos sa iyo, mali ka. May pagmamahal at pakialam ang Diyos sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, pakialaman mo, dali. May pakialam ang Diyos sa iyo. Sabihin niyo po, baka tulog na. May pakialam ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos. So, huwag kang manghihina, huwag kang magpapatalo. So, bakit ba tayo naalala ng Diyos? Dahil sa laki at lawak ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha, ay pinahalagahan niya tayo. Imagine that, mga kapatid.
Pero ang napakaganda, nakakamangha, mahalaga tayo at inalagaan ng Diyos. And hindi lang yon, He died on our place. Diba? Namatay siya bilang kahalili natin. Sabi niyan, subalit alam natin si Jesus kahit na siya ay kaunting panoon, ginawang mas mababa kaysa mga anghel. Now, talking about Jesus, binigyan ng karangalan at kawalatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa atin, niloob niya si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Sino po yun, mga kapatid? Dahil sa pagtitiis o dahil sa kanyang kagandahan loob, nakaranas siya ng kamatayan. Amen? Dapat tayong mamamatay Dapat tayo parurusahan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, si Jesus ang nagsakripisyo, ang dugo niya ang tumigil sa krus sa Kalbaryo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama ng Panginoon sa eternity, sa future. Amen po? Diba? So yun yung meron tayong pag-asa, yung blessed hope na tinatawag po. Kaya nga, yung kanyang pagpapakumbaba, sabi niya, bagamat siya'y nagpakababa, naging masunurin hanggang kamatayan, kaya naman siya itinampok ng Diyos. Kaya sabi diyan, siya, dahil sa gandang loob ng Diyos, niloob ni Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Imagine mga kapatid, kaya huwag niyo natin babaliwalain yung kaligtasan na meron tayo. Because dakilang kaligtasan ang meron tayo. Amen po? Huwag natin niyang babaliwalain. Huwag natin niyang mamaliitin. Dahil dugo ang pinantubo sa iyo. Amen po? Yung dugo ni Jesus. Diba? Yung tinubos sa atin. God redeemed us by the blood of Christ. Handa ka bang mamatay sa katabi mo? Hindi, di ba? Handa ka bang magsakripisyo na ibigay yung puso mo sa Kanya? Hindi. Di ba? Si Jesus, handa siya mamatay at namatay siya para sa atin bilang mga makasalanan. Amen? So that the grace of God, sabi diyan, He might taste the death of everyone. He taste, di ba? Tinikman niya, nilasap niya ang kamatayan para sa atin. Amen? So, titingnan natin yung tanging pagmamahal ng Diyos sa atin, yung buhay natin na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, yung awit natin kanina, sa'yo lamang ang aking buhay. Sa'yo lamang ang aking buong pagkatao. Diba? Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay ialay natin totally yung ating kalooban, yung ating puso, maging yung ating buhay. Natingnan niyo po ito. Jesus became man, suffered death, and was crowned with glory so that He could bring us salvation. Ang tunay nating pag-asa ay hindi nasa ating sarili, kundi nasa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang natapos na gawa. Amen po? So, naging tao siya, naging kasama natin, naging pumalit sa atin. No? Nag-suffered siya. Hindi natin kaya At siya ngayon ay kinoronahan ng Diyos Ama sa kanyang maluwalhating kalagayan. So mga kapatid, kaya ang kaligtasan na meron tayo, it's a great salvation because we have great God, we have greater Jesus na siyang nag-offer at namatay para sa atin. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ito yung redemption na meron tayo. Yung infinite love towards God or towards us. So mga kapatid, hindi niya ipinagkait maging ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay niya para upang tayo maligtas. Okay? And finally, number 3. So, because Jesus is the greater Savior, devote yourself to His mission. So, because Jesus is greater, don't drift from this word and depend on His finished work. At ngayon naman po, devote yourself to His mission. Alam niyo po, isa sa puso ng Diyos ay maligtas din ang marami. Amen? Sabi niya, sa pamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang gayoy, makapagdala siya ng maraming, anak, patungo sa kaluwalhatian. Sipin niyo po yung gandang plano ng Diyos sa yung kanyang desire, yung kanyang ministry. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. So matapos maranasan ni Jesus ang krus, ang kamatayan at muling nabuhay, ito sinabi niya, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Amen? So why Jesus is greater? Dahil sa isang dakilang misyon, iniligtas sa mga tao. So, gawing mga anak niya ang mga nagsisisi at magsisisi at mananampalataya sa Kanya.
And Jesus bringing his many sons, no, yung maraming mga anak, no? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. For those who believe in Him should not perish but have eternal life. Ang puso ng Diyos, mga kapatid, ay iligtas ang maraming tao. Subalit, ang tao ay makasalanan at hindi pinipili ang Diyos. So, ito rin ang nais ng Panginoon na puso natin. Ilaan natin yung ating sarili, yung ating buhay, yung ating lakas, yung ating kakayanan para sa puso at misyon ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen? So, dahil isang araw, yung mga naakay natin, yung mga kapatiran natin na kasama natin, makakasama natin yan sa langit upang mag-worship sa ating buhay na Diyos. In Revelation chapter 9, 10, pagkatapos ito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. So multitudes of people, sila'y mula sa bawat bansa, lahi at bawat pika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti na may hawak na mga palaspas. Nakadamit ng puti, sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. So mga kapatid, ang sarap isipin na tayo kasama dito, nasasamba sa Diyos. Mag-worship sa Kanya face to face. Sigurado ka na ba na makakasama ka? Natitiyak mo ba na meron kang great salvation na inaalok ni Jesus ngayong araw na ito? Okay? So, ito yung napakahalaga mga kapatid. Kaya nga sabi, sapagkat si Jesus ang tagapaguna ng kanilang kaligtasan. Jesus, no, is the founder of their salvation, perfect through suffering. Wala nang iba. And Jesus is greater, period. Sa ating kaligtasan, sa buhay mo, mas dakila ba si Jesus ngayon? Amen? So, Jesus is presented as the author of our salvation. Sabi ng Hebrew 12, He is the perfecter and the finisher of our faith. Nakatuon ba ang buhay mo kay Jesus? Nilagak mo ba ang buhay kay Jesus? Amen? At ito yung invitation ng ating Panginoon. So, live with eternity. Accept God's process of sanctification. Mahirap, pero binibigyan tayo ng Diyos pagkakataon para mamuhay na may kabanalan at katapatan kahit na maraming suffering at problema. No? Akayin natin, encourage natin ang mga kapatiran natin na magpatuloy sa Panginoon with a faithful service kay Kristo Jesus at saka hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi tayo napapagod. May mga problema pero nagpapatuloy. Tama po? So, pay attention to Christ. Trust completely His finished work. Tapos na ang ginawa ni Jesus. And faithfully Christ. So, mamuhay tayo na may kabanalan. Hindi ibig sabihin na ligtas ka na, hindi ka nagagawa ng mabuti. Actually, ang bunga ng kaligtasan ay paggawa ng ating kabutihan. In other words, may bunga ng Espiritu. Di ba? Galatians 5:22. At ito yung pinamumuhay po natin. Nakikita bilang ilaw at asin ng salibutang ito mga kapatid. Ang Cornerstone City Church, yon ang liwanag natin bilang mga mananampalataya. Amen po? So again, as a recap, because Jesus is our greater Savior, don't drift from His Word. No? Yung pinanghawakan natin, yung tinuturo sa atin, yung natutunan natin, huwag tayong lalayo doon. Depend on His finished work. Tapos na. Ganap na ang kaligtasan natin. Amen? So kung feeling mo parang nabibigatan ka, hindi. Mahal ka ng Panginoon at patuloy ka niya iniingatan and italaga natin ang ating sarili para sa Kanyang naisin na misyon. Kasi ito ang gusto ng Panginoon na maraming makikakilala at madala niya sa piling ng ating Panginoon sa langit. So, great salvation through our greater Savior. Palapakan natin ng Lord. Tayo po ito may lahat. Sa umagang ito, si Jesus ay nangungusap sa ating mga buhay. Kung wala ka pang tamang ugnayan, relationship kay Jesus, ito yung time na ibigay mo ang buhay sa Kanya. Hindi ang mga bagay ng kabutihan ang siyang magbibigay sa iyo ng ganap na kaligtasan, kundi ang pananampalataya kay Jesus. Sabi ni Jesus, kung sino man sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos at binigyan niya
ng pag-asa sa buhay na wala hanggan. Kung gusto mong makilala si Jesus, gusto mong ialay sa Kanya ang iyong buhay, sundin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po dahil Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Inalay mo ang buhay mo para sa akin bilang makasalanan. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, sa aking kayabangan, sa aking pagiging self-righteous. Sa umagang ito, tinatanggap ko po ang kaligtasang inaalok mo sa amin. Nananampalataya ako sa iyo na ikaw ang anak ng Diyos, ang dakilang tagapagligtas. Pumasok ka sa aking buhay, maghari ka. At mula ngayon, unti-unti mo pong baguhin ang aking buhay. Salamat po. Binibigay ko po sa iyo lahat. Amen. Amen. Patuloy tayo sa panalangin, Lord. Thank you for your grace, for your love. Thank you for your salvation. You are greater enough, Lord God, para ibigay sa amin ito, Panginoon. Sa iyo lamang ang aming buhay. Sa iyo lamang ang aming pong mga sarili. Sa iyo lamang ang lahat-lahat, Panginoon. Jesus, salamat dahil natagpuan mo kami, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang humanap sa amin, hindi kami. Salamat dahil ngayon binilang mo kami bilang pamilya mo. Sa iyo po ang papuri. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.